Amen. Amen. So, kahapon, nag-uusap po kami talaga. So, mahirap po talaga na may experience kasi kami kahapon. May nagpunta sa amin, isa na tong leader at isa siyang pastor. Nagkaroon ng merong mga umaattend sa kanya o nakasama niya na sinabi na kailangang baptize ka. Yun yung para masave ka. So kaya po ito ay napakahalagang prinsipyo. Sana po nag-take note kayo. Tiningnan nyo tong mabuti. Iiwan ni attorney ito. Kumuha kayo ng kopya sa bawat isa upang i-meditate ninyo. Lord, nasang level po ba ako? Kasi nakakaloka na po. Alam nyo na sa isang church, kumanta ng Dancing Queen. Alam nyo yon? Nakasuot pa siya ng may slit. Tuwang-tuwa pa. You are the dancing Ano pa queen. yung recently na nakwento ko na sa inyo na nag-experiment sa Germany na nagkaroon ng AI ang nag-preach. AI is artificial intelligence. Okay, ito na po yung LGBT, mga bagay-bagay na nagtuturo kakaiba na. So ano pa, kahapon, nagbabrowse ako, ang nakita ko naman kakaiba. Mahilig kasi tayo sa mga exercises, lalo yung mga babae, yung yoga-yoga. Alam niyo ba sa loob ng church, nag-yoga sila? Yun daw, alam niyo ba, kasi ako nag-yoga, pero nagpakilala ko sa Lord. Kasi every time yung mga poses sa yoga, these are salutations or poses to mga different deities or gods of the Indians. May mga posisyon kasi kami, tapos na magme-meditate kami. Nasa loob ito ng simbahan. At nasa isang nasa Amerika yung isang church na ito. So mga kapatid, napakahalaga na alam nyo yung foundation of our faith. Kaya ito, kuhanin nyo ito. Marami na po ngayon na nasa loob lang ng simbahan, labas-pasok. Parang feeling convenient, feeling na nawawash yung mga mali nating ginagawa kasi pumasok tayo sa simbahan. Hindi po ito. Imagine niyo yung experience namin kahapon ni attorney. Sabi namin, Lord, ano na nangyari? Nung umalis na si attorney, nakausap ko pa, ang sabi pa sa akin, oo nga, naniniwala sila na yung God the Father namatay nung time na si Jesus ay namatay. Ha? Sabi ko, nabuhay na ba yung God the Father? Nasaan na yung God the Father? Imagine niyo na ito ay nababasa lang natin, pero ngayon ay na-experience natin. Kaya mga kapatid, pakatatagin natin yung faith natin. So, balikan natin yung foundation. Yung sa mga hindi pa nakakaintindi, ay hindi nyo pa buong naintindihan. May mic na po ba? Mic na lang. Tututan lang. Alam nyo, napakahalaga ng principles na ito. Yung tinuro ni attorney sa inyo, gumagaral-gal pa po. Kailangan na nating tumayo sa pananampalataya. So yung mga bago dito, yung first time pa lang umatid, kailangan nyo pong kausapin yung nagdala sa inyo at ipakita at ipaalam yung tinuro ni attorney na basic foundation of faith. Kung hindi nyo kayang i-explain, dali nyo sila sa mga ate, kuya na nagdi-disciples o sa mga pastor at pastoras na nasa paligid natin. So, dalawa. Sinabi Amen. ni attorney, yung isa kanina, hello. Sinabi ni attorney kanina,
kailangan nating lumalim sa pananampalataya. Okay, yung paglalim natin sa pananampalataya, tanong sa akin ito, bakit yung faith ng ibang tao ay iba-iba? Sabi ng Lord, kung tayo ay lalapit sa Lord, una tayong lalapit, siya ay lalapit sa atin. So, take time to have your quiet time. Hindi lang ito paminsan-minsan, kundi araw-araw kasi ito yung pagpapatatag ng ating pananampalataya. Kailangan seryoso na tayo. Okay? So, pangalawa, sabi ng Lord, anong greatest commandment? Alam natin to, love the Lord with all our hearts. Diba? All body, soul, and spirit natin. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, spend time with the Lord in prayer and in His Word. Kasi yung salita ng Diyos, binabaluktot na to. Kaya kailangan ngayon na Word of God is alive. Kailangan natin ang banal na spirito ang magturo sa atin about Jesus. Okay? So tayo ngayon, may relasyon tayo kay Kristo. Alam natin ito ang greatest commandment, love the Lord. Ano yung kasunod ng love the Lord? Love our neighbors. Tama po ba? Yung pag-love natin sa ating mga kapatid, ito yung others. How can we love others if they do not know the Word of God? Di nila kilala si Kristo. Kaya kailangan nating mag-share, ipakilala si Kristo sa iba. Pero hindi tayo makakapag-share kung tayo ay kulang sa pananampalataya o kulang sa kaalaman. Kaya mahalaga yung discipleship. Okay? So ano pa? Ano yung standard ng pagmamahal natin sa kapwa mananampalataya? Alam nyo ba kung ano yung standard ng pagmamahal natin sa kapwa mananampalataya? Yung pinakita ni Kristo nang hugasan niya yung paa ng mga disipulo niya. Alam niyo ba, ang lagi kong naririnig kasi, it shows of God's humbleness. Pero nung naging quiet time ko to, iba ang naging mensahe ng Panginoon sa akin. Ito, take note si Jesus, siya ay master, siya ay Lord, and yet bumaba siya para hugasan yung mga paa ng apostles niya. Some of them hindi nakapag-aral. Alam niyo ba, fisherman yung karamihan. Hindi siya nagmataas to think kung sino na siya. Alam niya yung Word of God. Alam niya yung Old Testament. So tayong mga mananampalataya, kailangan din natin na bumaba sa kinatatayuan natin just as like the Lord. And this is how, ito yung paraan kung paano tayo magmahal. Hindi natin bibigyan ng ako magaling, dapat ito ganito ginawa niya, ito ganito eh. Kasi dapat ganito, hindi niya ginanon yung mga disipulo niya, binigyan niya ng example. At ano ang ginawa ni Jesus? Yung nakita ko dito, nung hinugasan ng paa ni Jesus, yung mga paa ng disciples niya, nakita ko kung how the Lord takes care and honor yung mga disipulo niya kahit mas mababa sa kanya. So, ito ay mahirap gawin, pero kaya natin dahil ang banal na spirito ay nasa atin. Ibinigay ito ng Diyos sa atin. So, wag na nating hintayin na magkawindang-windang ang kapwa Kristiyano natin. Pangalagaan natin ang bawat mananampalataya. Unang-una, kumbaga, tingnan natin yung sarili natin. Lord, paano po ba ako improve? Pangalawa, paano lalalim ang relasyon ko sa iyo? Tulungan mo ako. At pangalawa, paano ko mamahalin ang aking kapwa? Believer man sila o hindi believer. But sabi, remember, ang unang-unang tutulungan natin ay kapwa mananampalataya natin. Remember, sinabi ni attorney, kaya watch each other's back. Tingnan nyo yung kapwa mananampalataya nyo. Baka tingnan nyo lang yung likod eh. Hindi ganun ang ibig sabihin.
alalayan natin yung mga kapwa natin mananampalataya na nanghihina, na nagfa-fail ng faith, magpalakasan tayo sa isa't isa. This is how the Lord demonstrated it